happy Saturday morning. Welcome to Farmer's Talk 2.0. And of course, good morning sa ating kasamang si Miss Ana Batchar. Yes, good morning po. Yes, good morning. Yes. At ang ating pong topic today, Biogas setup. Makakatulong nga ba para mas gumanda ang kita ng magbababoy? so ang pag-usapan natin, biogas, at medyo pupunta tayo dun sa point na kung ito nakakatulong sa kita, pagganda ng kita. Kasi karamihan ngayon ay mga nagbababoy. Siyempre, sinosolve natin dito yung disposal ng dumi na hindi makakapinsala sa environment. Kaya naman yung ating ahensya ng pamahalaan ay nagbigay ng mga sistema na dapat ay magkaroon ng biogas setup para ma-dispose ng maayos ang mga dumi ng hayop, lalo na yung baboy. Yes. Good morning, Sir WBA. Good morning sa inyo lahat. Na-late ako, na-checkpoint ako. Kung i-quarantine, gawa ng wala daw akong parental consent. So ano pa siya? Minor de edad. Menor de edad. Ayun. Good morning sa inyo lahat, mga kanetizen. So, ang topic nga po natin, gaya ng pagkakabasa ni Miss Ali, ay kung makakatulong ba na gumanda ang kita ng magbababoy kung may biogas setup. So, kailangan siguro tanungin muna natin kung ito bang biogas ay ano ba ito para do sa mga kapakanan ng mga bago lang na nagbababuyan. Miss Ana, ano bang tingin mo dito? Ano ba ang pananaw mo kapag sinabing biogas? So, biogas, ito yung mga, depende ito ha, kung ang nanggagaling yung biogas natin. So, kung pagbababuyan, ito yung nanggagaling sa mga dumi na nagkikreate po yan na merong composition po na is carbon dioxide, methane, at saka meron din yung mga trace amount of carbon monoxide and hydrogen sulfide. Yan po. Yan, okay. So, kung titignan naman natin mga partners ang Wikipedia, define nila ang biogas na it is a mixture of gases. Primarily, of course, yung carbon dioxide tsaka methane. Yes. At ito ay nabi-breakdown yung, kaya nalilikha yung ganitong mga biogas is para sa purpose na magandang disposal ng waste, lalo na sa mga animals. And ito, pinag-usapan natin, mga partners, yung baboy. Sa biogas. So, kung tayo ay magsiset-up ng biogas, of course, yung dumi ang ginagamit dyan. Dumi ng hayop. Ito, baboy yan. Di baboy. Ang pangit pakinggan. Ang ganda ng topic natin yan. Yes. Alam mo, kung ikaw kaibigan kita o visitor or tourist or curious sa pagpa-farming, pag nalaman mong may piggery ako, kasi dito meron akong biogas. Meron ako ng mga tauhan ko, ito yung nagluluto siya, libre gas ko. Hindi lang yan. Libre din elektrisidad ko. Paano nangyari yun? May generator ako. Ang nagpapatakbo, biogas din. So, libre yung fuel. Libre ako sa kuryente. Ano tingin mo sa akin? Siyempre, may generator May ako. pera, may pera. May pera dahil ganyan, So, Rich. ano ang sabi mo? Rich po. Rich. Mayaman yan, Correction, filthy rich. Okay, rich kasi magkano investment mo sa biogas? Magkano investment mo sa yung mga generator, may may mga yan, talagang may pera, may mga lining ka pa na status, pero kung ako isang magbababoy na wala akong biogas, mga kanetizen, medyo suspense yan, mamaya sasabihin ko sa inyo. Nabitin naman ako. Hindi, kumbaga ano ba ang preference nyo? Status o income? Mamaya natin pag-usapan yan. Ganun ba? Siyempre, para mabitin. So, busisiin muna natin yung mga nangyayari sa loob nito. Katulad nito, ang dumi ng hayop, mga partners, Miss Ana, ay merong baho. Di ba? May amoy. Kaya nga naisip nilang isuggest ng mga kinaukulan na mag-set up ng biogas para hindi tayo makakapinsala ng kapitbahay, ng environment. So, ano ba yung nagbibigay ng amoy dun sa dumi ng hayop? Ano ba sinisingaw no?
Hindi ba? Ammonia. Okay, so tanong natin ang mga expert. Ano ang ammonia o NH3 galing sa mga agricultural activities at bakit ito naging public concern? Yan. Ano ba ang tingin ninyo? Ano ba yung ammonia? Ammonia, di ba, yung traditional, nung araw, ewan ko ngayon, ginagayin pa, pag nahihimatay ang tao, may pinainom yun, pinaamoy ammonia. O anong amoy nun, di ba, masakit. Yung mga, kahit nga sa mga alagay natin baboy, yung panghi, yung kahit sa tao, nakaka-issue, talagang miski, nawalan ka na ng malay, magkakamalay ka talaga eh. Hindi ko rin ma-imagine ano ba amoy nun yung pinapasingot na gano'n eh. Mapanghi? Ang ammonia, mapanghi yung ammonia. Talaga yung pinapang gano'n pag nahihimatay ka? Oo. Ay, edi, kukuha nila ako ng... Sorry. Ay, sorry. Ganon? Hindi. Kasi ganito yun eh. Naiisip natin ammonia. Pero dapat busisiin natin. Paano siya nakalikha ng ammonia? Yung dumi na yan. So, ito po ang sagot, mga kaibigan, para sa dagdag impormasyon. Yan. Sa paghahayupan, ang ammonia ay sumisingaw dahil sa nitrogen na sa dumi at ihi ng baboy at baka. At dahil sa uric acid naman na nasa dumi ng manok. Now we know. Okay, so i-relate natin. Yes. Ang ammonia ay sumisingaw dahil sa nitrogen. Yan. Diba sabi natin, ang building block ng katawan ng hayop is cells. Diba? Ang building block naman ng cells is more of nitrogen. Okay. Mukhang umapila si Ana. Si Miss Ana. May mali ba ako? Hindi, tama po. Kasi, di ba, nitrogen nag-i-emit ng masamang amoy, di ba? So, kaya yung singaw ng katawan ng tao, di ba, pawis, isa rin yun. Yan lang, di ba po? Ganun ba? Kaya pala yung isang kaibigan Di ba, ko. minsan pagkasingaw yung maasim, so isa na rin yun. Kaya yung isang kaibigan ko, alam mo, senior yun eh. Iingatan ko ng paglakari ng malayo yun. Kasi pag pinawisan, sus Mariose. Kaya nga. So, lumalabas mga friends and netizens na yung dumi ng ating mga alagang hayop, lalo na syempre sa babuyan, ay merong isinisingaw na ammonia dun sa dumi because nagkaroon na ng decomposition. Oo, 'di ba? Anong nagtrabaho doon kaya nagkaroon ng singaw? Bakit lumabas yung mga sinasabi nating nitrogen and uric acid mula sa dumi? Because of the microorganism. 'Di ba? Kung walang bakterya nagpunta diyan, siguro naman walang mangangamoy. Okay. Yes. Kaya nga tayo dito sa Team Atobi, pinapaliwanag natin sa tao na meron namang paraan para hindi magkaroon ng ganyang katinding singaw ng mabahong amoy. Oo, kaya kumbaga nito, unti-unti nire-relate natin, 'di ba? Ammonia. Kahit sa mga nagtatanim, may ammonia ba 'yan? 'Di ba? Lagyan mo ng ammonia. Okay. Tapos sabi nila, yung jingle ng tao, lagyan mo ng 50% na tubig 'yan, itilig mo sa mga bonggambilya, ganyan. Makita mo mamumulaklak 'yan. Why? Because ammonia they produces nitrogen. Yes, sa kailangan ng halaman. Yan, libre. Libre. Miss Ana. Yes po. Opo. So, bilang isang animal nutritionist, ano ba yung pagkain ng hayop sa baboy na kapag idinumi niya, nagiging sanhi ng paglabas ng mga ammonia na ito? Ano bang relasyon nito sa mga kinakain? Yan. Katulad po ng mataas yung protein, isa po yan. Syempre, di ba, pag hindi masyado na-digest yung proteina na nanggaling sa feeds, yun yung nagsasanhi ng mga amoy, yung protein. At depende pa rin kung ano yung materials na ginamit nila doon sa feeds. Okay, in addition to that, yung familiarity ng mga yung mga farmers, yun yung tinatawag po nilang undigested protein. Yes. Undigested protein na hindi na i-convert sa karne o sa itlog o kung saan man design yung hayop. Yun yung reason na puhunan nila yon. So, ayun. So, mga netizen, medyo paganahin yung utak nyo habang nagsalta yung analytical. Gawa ng sinabi ko kaninang status. Ano ba gusto nyo? Biogas? O yung kumita kayo sa babuyan nyo? So, itong sinasabi ni Miss Ana ay merong relasyon kung bakit nasingaw, no?
yung ammonia dun sa dumi because of the undigested protein. So, importante pala na na-digest mabuti. Para paglabas ng dumi, hindi na masyadong nag-create ng ammonia. And narito po sa inyong screen, yung katangian ng ammonia in general. Okay, mga katangian ng ammonia in general. Colorless gas na may nakakasulok na amoy. Siguro sulasok yan, ano? Yeah. Sulasok pala. Nagkamali. Abbreviation yan. Maraming household at industrial cleaners at window cleaning products ang merong ammonia. Mas magaan ang ammonia kaysa hangin at highly soluble sa tubig. Kapag nasa tubig, ang ammonia ay nagiging positively charged at ito ay nagiging ammonium ion, NH4+. Positive. Nauuwi ito sa pagiging gaseous ammonia kapag na-expose ang liquid sa open air. Ito ay umaalingasaw kapag ang mga microorganisms tulad ng bacteria ay pinabulok ang mga organic matter. Yes. At saka, ngayon, i-correlate na natin sa biogas. Meron bang advantages and disadvantages ang setup ng biogas? In your opinion, Miss Cheryl? Para sa akin, may advantages at saka disadvantages. Sa advantages, ang sabi ng iba, kapag nakakatulong kapag sa pagluluto kasi makakagaan para sa kanila. At saka pangalawa, nabanggit din nila na eco-friendly daw kapag naka-biogas. Pag naka-biogas ka, syempre, mamumuhunan ka ng malaki. So, yung mga maliliit nating mga farmers o mga naghahayupan, hindi nila masyadong magagamit kasi nga masyadong So, malaki. hindi sila makakagawa ng biogas? Yes, masyadong malaki yung puhunan. At yung gas naman na galing sa biogas, kapag ginawa natin, so pwedeng gamitin sa sasakyan. Pero ano yung magiging epekto nito? Kasi kapag ka naka-biogas ka na ginamit mo sa sasakyan, merong kalawang na naiiwan doon sa sasakyan. Later on, oo. Yes. So, magiging problema. Pag dumami, pag kumapal yung kalawang na yun, so magiging problema din. 'Di ba? Then, at saka doon din sa syempre, hindi natin napapansin kapag ginamit nating panluto yung kapag naka-biogas natin. So, may epekto din kasi yun sa tao. Yung baga ng tao, yung nagkakaroon ng respiratory problem. Kasi hindi nila alam yung usok na nalalanghap nila kapag naka-biogas. Yeah. Sa ngayon kasi, di ba, tag-ulan na. So, dapat ang biogas daw nakaka-affect ng weather. So, kasi kailangan ng optimal temperature bacteria need to digest waste is around 37 degrees Celsius. So, pag bumaba pa doon, so, kung ang biogas ay ginagamit natin pang luto, pang generator, or pang electricity, so, marireduce yung paggamit natin noon. Kasi kung lalo na ngayon, tag-ulan. Ayan. Yung meron din disadvantage yan. Yan, yung may contribution sa ozone layers natin. Kasi pagka yung nag-biogas... May contribution negatively. Yeah, Yes. negatively. Kasi pagka nag-ignite ka ng biogas, during the process, nag-emit ng CO2 yon. Okay, that CO2 contribute na sa ozone layers natin para ma-deplete. Diba, ngayon, ang dami ng cattle na inaalagaan, di ba? Malakas daw mag-part yan. Yung part to, ibig sabihin, pag umutot. Bukod sa mga tao, maraming tao na sa mundo, marami pang cattle. Mas malaki yung cattle na umutot. So, yung CO2 ilalabas niya, yun, naka-contribute ng malaki yun sa negatively sa ozone layers natin. So, nung nampisa, meron tayo ng green gas. Yung green gas po, yan yung, yun, sobrang init, ganyan. Kasi, aside from the global positioning of the planet, of our planet, yung exposure sa sun, dahil wala nang nagsishield dahil manipis na. So, this is what we get. Siguro, after another 100 years, kapag nakatago na tayo sa radiation ng sun, doon na ulit tayo babalik. Every 100 years. Malayo pa ako, no? Yes. Yes, Miss Annie. So, yung tama nga po si Engineer WB dun sa CO2. And sa biogas setup, a disadvantage rin kasi nagpo-produce rin siya ng CO2. Hindi siya within the biogas setup, pero nilalabas niya. And CO2 is a very common greenhouse gas, yung sabi nga nila. And just to add na, yung CO2 kasi, it absorbs heat. So, pag pumupunta siya sa atmosphere,
ina-absorb na yung radiation from the sun, tapos lahat ng radiation na nai-emit natin dito sa Earth. Tapos, nagwa-warm up tuloy yung atmosphere natin, kaya nagkaka-global warming. Yes. Tapos, pag hindi yun na-improve, maaapektuhan tayo. Siyempre, pati yung oceans natin, magkakaroon ng acidification. Yes. So, yung biogas setup, it may be eco-friendly, pero it has also its disadvantages kasi hindi may iwasan yung greenhouse gas emissions doon. Lalo na Yes. pag nagkaroon ng methane leakage Yes. sa biogas setup, methane is 25 times worse than carbon dioxide. And even other researchers are saying it's 28 times more. There. Yes. See, it's worse. Kaya, Yes. kung may alternative naman to use, like, to improve sa animals mismo, to improve yung waste nila na hindi na masyadong magkaroon ng methane emissions, Yes. then, Yes. avail that na lang. Yeah, siguro din sa ang maganda diyan kung magse-set up ka ng biogas. Pinakamaganda diyan, take it sabi nga safe way. Kasi kung sabi nga natin advantage, kasi marami din namang advantages yan. Like for example, magiging organic fertilizer yung produce mo, tapos hindi lang naman kasi nagko-concentrate siya sa animal manure. Pwede din yung mga waste natin sa kitchen, sa mga restaurants. So, kesa maging mabaho siya sa paligid, dinadala nila doon para i-compost, para at the same time, magamit natin fertilizer din. So, ang importante siguro pag nag-set up ka is yung safety, kung paano mo siya gagawin. Yeah. Yeah, ako naman, on my side, on my opinion, we must remember that pag may advantage, meron palaging disadvantages. So we have to balance everything, okay? Yung advantages and disadvantages, kung man ang disadvantages halos equal, meron pa naman magagawa doon sa disadvantages para mas i-lower natin yan. Yeah. Lalo ngayon, ang technology ngayon is napaka-advanced. Kumbaga, nagagamit lang yung mga technology kasi ng pang-sarili, yung income, lahat, maging super rates. Pero kung ibabalance mo lang yan, na yung neutral ka, makukuha pa rin yung, after all, pag namatay ka, miski mayamang-mayamang ka, very powerful ka, baliwala rin yan eh. Yes. It cannot save you. But, if we balance everything in our life, mas ma-enjoy natin yung life natin. And life expectancy nowadays is very short. So, with that kind of limitation sa life natin, but to the fullest na ma-enjoy natin yung buhay natin, kasama natin yung environment natin, pati mga hayop, ganyan, na masasaya tayo. This is life. This is Earth. Pwede naman natin pagsabay-sabihin, alisin lang natin yung yung greediness. Well, sa aking opinion, mga partners, na-imagine ko lang kasi, of course, nakikita natin yung positive, mga advantages. But of course, we're talking about the negative things or matters kasi nga, hindi porkit nasisiyahan ka, nakakamenos ka, yun lang ang titignan mo. Ang tignan mo rin kung yun nagagawa bang ito na maganda sa akin ay hindi ako nakakapinsala. So, yung sinabi ni Sir WBA, talking about the atmospheric reaction or mga gaseous na sinabi niya, ako din, nai-imagine ko na kung ako may kalan, so, ang mundo nagbabawas di ba? Ng mga, yung mga ganyang emission. Yeah. Pati nga ang baka, kung pwede lang sulpa ka ng puwete, di ba? Kaya sabi ng ibang bansa, magbawas kayo ng baka, di ba? Kasi nga, ayaw nila na makapinsala tayo sa ozone layers, and so forth and so on, sa universe. Pero, dito lang pumunta lang tayo sa nagluluto. So, sabi ko, kung magbabayugas setup ang isa nagbababuyan, tapos nagluluto siya, ginamit yung panluto. So, yung singaw na yan, methane gas, which is lighter than carbon dioxide, na siyang pinag-uusapan ng marami sa mundo, mas delikado pala ito. So, itong methane gas is more potent, sabi nga ni Miss Ali, kaysa doon sa gas na carbon dioxide. And kapag ganito ang nangyari, nagkaroon ng mga reaction yan dun sa mga particles at atoms, kung ano man sa atmosphere, stratosphere, kung ano ba mga pirpir na yan sa kalawakan, posibleng makapinsala din pala ang mga may biogas setup. Yun ang naiisip ko. May posibilidad nakakapinsala because of the methane gas na napoproduce out of that pakinabang na nakukuha natin, halimbawa lang sa pagluluto at iba pang bagay. So, we might as well think ng pangalawang beses kung dapat ba natin gawin ito. At the same time, hindi lang yung pinsala kung ito ba
wise, practical ba na magkaroon tayo ng ganito, samantalang tayo ay lalo na nagbababuyan. Hindi, tsaka isa pa, pag gumagamit ka ng methane gas, may mga particles yan, suspended particles. Nananatili lang. Yes, once you burn it, di ba, lagi ko ina-advise sa'yo, it is only through heat that you can disintegrate particles, the atoms. So, while in that process, aside from that CO2, may mga suspended particles na in very small quantity at lagi mong ginagamit at nandun sa area, matisingot man, and it could be deposited in your air sacs. Oo, And respiratory nga. No? Magkakameron ka ng respiratory problem, may hirapan ka umiyak kasi nandun, matitigas na sa loob yan eh. Yes. And eventually, what you get, lung cancer or maybe mapapaaga ka ng alis. Yun. Yun nga. So, sabi nga natin na we're discussing these things kasi minsan katulad nung na-mention kanina ni Ali, yung mga it goes with the air, yung nag-absorb ng ano. It is more of pagka kasi tiningnan yan to the smallest particles and you know about atoms and molecules, it boils down to the charges of the atoms. That's why it attract kung gaano kalakas ang strength ng positive, kung gaano lakas yung strength ng negative. So, i-absorb niya talaga. There would be a forces of attraction. So, yon magka-contribute yan. And while in the air, these particles collide with each other. And during the time of the collision na yan, nakakameron tayo ng mga friction. Yan, yung kamay niya, i-rub niyo, magka-iinit yan eh. Parang ganon. So, eventually, sa dami niyan, and as the heat increases, the activity of these particles goes so strong and so fast that they collide, talagang tataas ang temperature. Susunod, luto na tayo. I have a question. There's a possibility ba na pag may biogas ka, pwedeng sumabog? Yan. Yes. And what's the cost para sumabog siya? Number one, halimbawa, yung nakikita kong typical na mga storage ng biogas, yung mga canvas, canvas. Meron din naman dyan ng mga plastic, meron din ng mga light metal na yung makikita nyo, pag perong biogas, magtataas yan, ganyan, para alam nila na may gas dyan. Kapag ang biogas, halimbawa, nagkameron ng leak, just like an liquefied petroleum gas, ang LPG, bakit nilagyan ng smell yan, yung amoy? Para malaman ng tao na may leak. Kasi pag walang amoy yung LPG, doon sa space na yon, tapos nagkameron ng konting spark, ignition, it will create explosion in that space. Okay? Ako, this is very true. I was experimenting doon sa bote lang ng Coke. Naglagay ako ng dumi ng hayop noon. So, peppermint ko. Gusto kong gumawa ng liquid fertilizer. Tapos, tinakpan ko yung bote ng Coke yun. Sinaran nyo, dumi lang ang laman. Oh, yun. Okay. At syempre, may hangin yun. So, may mga bacteria. Hanggang until finally I became so busy, nakalimutan ko yun. I put it in one small enclosed room, yung harapan ng opisina. As times goes on, bigla na lang, I think nandun ako sa may likodan yung, biglang may sumabog. Ay, nagulat ako. Sabi ko, wala naman akong tinatagong bomba rito. Yung mga water line ko, pipe ko, angatan lahat. Yung mga simento, flooring ko, slab, nagbiyak, ganyan. Sobrang lakas, po? Pero may naaamoy akong mabaho. Sabi ko, ano yan, parang bulok na dumi, na ganyan. Hanggang itinetrace ko. Until finally, it took mo 1 week to analyze and remember things na nung sinundan ko yung amoy, tsaka sinundan ko yung point of impact. Kasi, siyempre, kung saan yung point of view, mas malakas yung damage doon. Na I remember yung bote lang ng Coke na nilagyan ko na yon. Na siguro, di ba yung pit nun sa ilalim, mga 2 inches, ganun lang karami nilagaw. So, during that time na nag-ferment siya, and then methane was developed inside na contained until finally yung temperature uminit, and the gas expands. The gas molecules becomes very active and expand, and the bottle cannot hold it anymore. Doon sumabog. But that small amount, para kang nakaano ng shrapnel, baka may namatay sa sobrang lakas. Biyak yung mga floor slab ko, yung water line ko, nakaangat, ang dami, nag-crack pa yung mga wall, Ibig sabihin, ganong kalakas yun. So, na pwedeng sumabog. That was contained. So, kaya yung mga Poso Negro natin, di ba, yung mga deposito, bakit may singawan yan? It is because of that reason. Oo, kung hindi sasabog. Yan, ganyan kadelikado yan.
Okay? Gonna say something? Yeah. So, ibig sabihin, ang biogas setup, may posibilidad na mangyari yun. Yes. Kaya kung maaari yan, halimbawa, nag-set up ka, yung tangke mo, ilagay mo sa open space. Tapos yung moving yung air para hindi sila makabuild up. Kasi kung stagnant o stationary yung air mo, wala talagang movement, tapos nagkasingaw yun. May nanigarilyo. Within that space na merong methane gas yun, sasabog yun. Oo nga. Kung nasa loob ng room yun, ba, office, pumunta yun, doon sa loob, may nagko-computer o ganyan, electrical charge, it could explode. Yun na mas matindi kung naka-explode, kung naka-contain ka. Mas malakas yun. But how about yung hydrogen sulfide poisoning na sinasabi nila? That's another risk daw Yung sa fish kill? biogas. Sa fish kill, are you talking about No, kasi 'di ba isa sa mga component ng biogas bukod sa carbon dioxide, Hydrogen methane, sulfide. is hydrogen sulfide. Of course, medyo maliit na lang na porsyento 'yon. Tingnan nga pala natin yung Carbon ano na to. dioxide. Oh my God. Yes, ito. Yan, component ng biogas. So, merong matatagpo ang carbon dioxide, may hydrogen sulfide dyan, may carbon monoxide, may methane. So, pinakmataas talaga ang methane. May sinasabi sila na risk na pwedeng magkaroon ng hydrogen sulfide poisoning. Yeah, as you can see, there is no oxygen molecules. Diba? Yes. That's one reason. That's it. Tsaka kaya nga, di ba may hydrogen bomb? Oo, kaya din. So, ibig sabihin yung madalas na masisinghot mo, maaamoy mo, that could lead to poisoning. Yes, kasi kung sa human ka, yung supposed to be air na ano natin, sa tao kasi ang kailangan natin is more of oxygen. Just like the animals, yung mga aqua, dissolve oxygen. Because that's what our cells needs. Kasi sabi nga, ang cells ng tao, living thing, in 3 minutes, pag walang supply niyan, patay yung cells. Yes. And since our body and the animal's body configuration is composed of cells, patay, mamamatay tayo. Yeah. Ngayon, ay tignan natin yung gaano ba ngayon ang halaga ng biogas setup? Miss Ana, may ideya ka ba dyan? Nako, depende po yan sa laki at kung gaano kalaki yung farm mo. Usually po yan, pag talagang maganda yung at malaki yung farm, nagkakalaga po yan ng 100,000, depende po. Doon sa malakihan po ha, mga gano'n ng setup. Pero kung simple lang, merong mga kalahati nun, meron naman 1/4. Depende kung ano yung materials na gagamitin. Yung sistema ng biogas na ipuputra, ganyan. Yung kaibigan natin, si Capio, di ba, meron siya sa mga drum, di ba? Opo. Gagamitin nun, ilang drum yun? Tatlong. Pero it costs about parang 12,000 nung araw. Yeah, 12,500. 12,500 Nung araw yun. Nung Oo. araw. Hindi ko lang alam kung magkano yun. But yun, ayon kay Capio, pagka nagluto ka sa umaga, makakalahating luto na lang sa tanghali. Based yun sa reserve ng gas na makukuha mo. Dahil sa ilang drum Maliit lang yan maliit eh. lang. So that is 12,000. But can you imagine na kapag ka yung nandun ka sa inyo at gagawa ka, halimbawa kung mga 500 yung fattenings mo, pwede ka na dyan, yung may generator, but it will cost you millions already. Yeah, but there is a very simple way na kahit sa inyo. Halimbawa, yung Poso Negro nyo mismo, yung sa atin, doon sa yung itaas na pwede kang dumukot ng konting gas doon para gagamitin mo. But ang design nun, siyempre yung pressure, kailangan mo para mai-inject niya doon sa yung parang gas stove mo. But of course, if the pressure exceeded beyond the capacity of the tank, pwede ka rin sumabog. So what you do, maglagay ka ng yung check valve doon. Yung check valve could be a very simple like na, halimbawa, yung mag-T connection ka doon, then white, tapos sa itaas may nakapatong lang na, takip lang. So, enough for the gas to push it para ma-release niya yung pressure. Hindi maka-build up ng pressure. Meron tayo nakita sa internet na sample ng ilang mga nag-o-offer na magawa ng biogas setup. And meron silang mga binigay na information na nakikita nyo sa screen kung ilang baboy ang pwede na maging dito, kailanganin para
tumakbo ang isang klase ng biogas? Yes, search from data from the internet. Una dyan, portable type biogas digester. So, meron tayong 1.5 meter by 2 meter, mga isa hanggang 10 ulo ng baboy. Yan yata mga 17,500 ang halaga niyan. Yan, 17,000. Okay. Next, medium type ng biogas digester, 2 meter by 5 meter, 20 to 100 heads. Then, large type biogas digester, 3 meter by 5 meter, 100 heads pataas. Oh, so yung nakikita nyo sa bandang ibaba ay parang konti lang ang variation, may variation na ng konti. Yung sa atin, no, the netizen, please don't misunderstood that na dinidiscourage namin kayo sa Opo. biogas. Normally, pag nagtaano ka, this is more of realization and more of being analytical when it comes to ayun nga, sa environment natin, tsaka particularly sa negosyo, pag nagnegosyo kayo. So, ayan, nakita nyo yan, ano? Pag malaki yung 3 meters, ano ba, 100 heads above, 3 meters by 5 meters, so magkano ang cost niya? Nasa magkano, aning? Million, hindi po, yung sa una, 1.5 by 2 meters, ano yan, 17,500. Doon sa ibang nakita lang natin sa internet. Ayan, that was a long time ago. Maaaring ngayon, medyo tumatas or maybe the same price. Maybe the same price. Pero maliit lang siya. Okay. Kaya nga maliit lang, 1.5 meter lang, ano? Yung 20 to 100 heads naman, magkano? Ay, nako, ano na yan? 75,000, mga ganon. 75,000. Okay, yung 100 heads above, Ay, yung sinasabi ni Miss Ana. nasa Talagang million million na yan. Kasi fiberglass yung ginagamit eh. Yung pang holder. Yung umaangat. Pinaka-container niya, yan. Yung reservoir niya, yan. So, as you can see, yung sa biogas, ganun yung mga investment ninyo, no? But then, sabi nga natin, take note, for you to have a biogas, kailangan, at saka para yung mas marami kang methane na makuha, mas marami kang undigested protein na ilalabas para pakainin mo yung bacteria to produce more methane gas. Okay? Yung investment ninyo at saka yung and of course there is maintenance in biogas, 'di ba? Magkano ba yung investment nyo against sa na-save nyo doon sa pagluluto? Doon na lang muna tayo sa malit pumunta. Sa pagluluto. Whereas kung bibili na lang ako ng LPG, magkano? How long it will take me? Okay? So, ang 11 kg, si Lajay kasi yung 11 kg dahil talaga yung pagluluto nila, yung nasa tama, yung 11 kg nila, 8 buwan na, hindi pa nauubos eh. Ako, naranasan ko rin niya, 8 buwan, hindi pa nauubos ha. Take note, magkano ang 11 kg ngayon? Nasa mga magkano? 550. Mga 660 po ngayon. Ayan, si Miss Ana, 660. updated. Ayan, Opo. may tubo na yan, wala naman. Wala naman po Wala yan. naman. Okay. Pick up price po yan, pick up price. Pick up price, okay, 600. Sabihin na natin 700. Compared to dun sa maintenance nyo, dun sa cost ng biogas, maintenance, piping, and everything. Sa totoo, yung ako, sinubukan ko rin yan. Pero pag nagluto ka, yung pagkain mo, nakakameron ng amoy. So, minsan, kung maselang ka, hindi mo rin makakain. Maybe dun sa mga farm, for lack of anything better, maaring gamitin mo. Okay? So, as we said, yung undigested protein is puhunan mo yan. Tapos, meron pa mga, yan, yung effluent yan, yung liquid, pwede mo lang, fertilizer yon. Tapos yung solid, siyempre may solid yan, kukunin mo ulit yan. Diba? Okay. Now, ano ang pwedeng solusyon natin dyan? All throughout the years, yan ang naging problema. Sabi nga natin is, paano natin malilesen yung undigested protein? Tayo naman, by accident, this organization na yung company, hindi naman talaga naging profit, but it is just their passion to help the farmers. But then, we really don't know all these things na, pati yung technology makakatulong dyan, So, we have gone to the cells. Doon tayo nag-concentrate in the cells because yun ang natin. So, in short, yung cells na condition natin, these feeds that we're giving our clients, yung mga
yung nasa pagkain ng mga protein na yan, mapapansin ninyo, pagka ginamitan nyo ng technology, yung alagaan yung hayop, mapapansin nyo, pag dumumi yan, ninipis yung volume, yung quantity. Compared dun sa traditional natin, wala ng technology, numinipis siya. So, by principle of equilibrium, dapat may pinuntahan siya. Opo. What comes in must come out. Opo. Okay. Since kukunti ang naidumi niya, kailangan mapunta. So, saan dapat pumunta doon sa animals? So, makikita niya yung animals, mas bibilis lalaki yan, bibilis bumigat. But since we are talking about weight in livestock, kasi minsan mayroong kalimitan sa atin, hindi siya ganong kalaki yan because of genes nila, makikita mo yung average daily gain niya, makikita mo yan, yung ADG. So, ibig sabihin, yung protina na galing sa ipinakain ninyo, na i-convert niya sa ngayon sa meat. Tapos, yung idinomin niya, kaya numipis yun, yung mass niya, mass density, nag-lessen kasi nga, na-convert sa meat. So, if you have a way to compute about the mass density ng dumi, tsaka yung mass density na kinuwin na, makikita nyo, dun na napunta yon. At saka pansinin nyo, yung dumi ng baboy ninyo, significantly reduce ang amoy niya. Why? Because wala nang masyadong pagkain yung bacteria. Siyempre, paano siya makakasurvive? Wala na silang makain. So, mga aerobic bacteria makakapunta ron. May amoy pa siya, dumi yan pero hindi na ganun kaano. Ngayon, pag ginamit nyo ng, kung may biogas kayo, gawin kayong technology, yung biogas nyo, wala na makukuha yan methane doon, miski ano gawin nyo. Sinubukan na ho namin yan. There was a case na ginawa ng malaking baboyan, yung mga dumi, nakatambak, kinumpile natin yung parang tambak ng buhangin. Sinindahan namin. Nagsindi naman siya yung boop, ganun lang. After that, wala na. Ubus na. Ibig sabihin yung leftovers lang, siyempre, not 100% you can get all the, there is no such thing as 100%. So, yun na lang yung natira, which is not enough to give you power sa stove mo o sa generator mo. Wala talaga. So, this time, dito namin inaano nga sa inyo, it's a matter of choice and preference. Kung ang inaano nyo yung negosyo, saan ba kayo mas kumita? Kung, let's say, ginamitan nyo ng technology, mas kumita ba kayo doon sa live weight ng baboy, yung ganyan? Or, naka-biogas kayo, through the savings niyo na binibili doon sa energy, that savings, that could be considered as your profit. I-compare niyo doon sa live weight sa baboy, sa doon sa binenta niyo sa baboy, tsaka yung na-save niyo sa yung sa gas. Sa gas. Compared kung bibili ka na lang ng LPG. Yeah, did you get my point? Yeah. Yes. So, dito, dapat ma-realize natin kung may naidadagdag bang kita kung magse-set up pa tayo nito. O, wag na tayo mag-set up. Ako, ito lang isingit ko lang to. Kasi, yung mga may biogas setup, ang tanong nung ibang mga bago pa lang, paano pag napuno? Puno na. So, anong gagawin mo? Ang payo ng mga nagsiservice na mag-set up, buksan nyo, and then, ipasiphon nyo. So, ibig sabihin, naisip ko, di ganun din. Another gastos. Tsaka, kukunin ko din pala yung dumi na yan para halimbawa gamitin mong fertilizer. Bakit hindi mula sa puwitan ng baboy, pagkakuha mo, di lagay mo na agad doon? At saka yung hindi na ako gagastos, hindi na ako magtatrabaho magpa-siphon ka ngayon, mahal. Mahal ang magpa-siphon. 20,000 yata yung siningil sa akin. That was 2 years ago, no? Maliit lang yung tangke. Ang sa tao, matagal, years ang baboy, madaling mapuno yun. Kaya nga. Mas marami sila dumumi. So, naisip ko lang. Yeah. So, ito, magkwenta tayo. Ibig sabihin, pag meron palang mga innovations naman na kailangan para hindi na kasi kaya lang naman na-invento yung mga ganitong suggestion na maganda na mag-biogas setup, which is good idea naman, is nung may problema pa tayo sa sobrang baho ng dumi at di mo alam kung saan i-dispose. So, ayan ang suggestion na rekomenda nila. Ang sistema, syempre, tumatagal ang panahon,
nagkakaroon na tayo ng mga innovations na hindi na kakailanganin pang gumastos ka ng ganito para lang masolusyonan yung pinoproblema mo. Yan. Tsaka, diniscuss namin ahead of time yung paggamit ng IPA. Okay. Yung IPA, di ba? So, doon sa YouTube natin sa IPA, puntahan niyo yun. Doon makikita niyo yung sikreto. Dahil kami doon, talagang halos wala kaming ginasa, sobra-sobra antipid. Sa totoo, wala rin kami makuha dumi ng baboy. Kasi back to nature siya. So, isang solusyon yun. But yun, yun yung ginamitan namin ng technology. Pero, pwede nyo rin gamitan yung walang technology. Marami namang gumagamit. Tingnan nyo rin kung the same ang effect. Kasi sa may technology, yung sa may IPA, 1 to 2 weeks, pag nahanginan, nadidehydrate na, nagiging bumabalik na siya sa lupa, nangingitim na siya. Tapos, pag trinas mo, parang usok na yung inert gas yung marirelease. Konting-konti lang makikuha mong particles. Ayun, that's one way. Okay. So, ayan, kung nakakadagdag ba ng kita o hindi, ang biogas setup, lumalabas na nakakapagdagdag tayo ng gastos. Tama? Yes. Tama, Miss Luz? Miss Ana, anong gagawin natin ngayon? Di ba? Naiisip din natin paano naman yung meron ng biogas setup? Di ba? Hindi naman basta-basta yun na hindi mo nalang gagamitin. Diba? Ano ang pwede nating maging recommendation sa kanila as a friend, di ba? Kung hindi na po gagamit ng biogas. Halimbawa, di ba, matetenga, di ba, Miss Ana? Ang sa akin, ang opinion ko kung backyard lang tayo, kasi sa ngayon medyo mahigpit ang DNR, kailangan dapat may septic tank ka, kung malaki farm mo, may biogas, dahil sa dumi. Lalo na ang kalaban natin diyan, ang kalaban natin talaga diyan kung malaki yung farm natin, yung mga kapitbahay. Kasi magrereklamo yan dahil sa amoy. Yun nga, yung sinasabi ni Mr. WBA, may mga pamamaraan na hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki. So, katulad ng setup natin na gumamit tayo ng iba, kung talagang medyo malaki, may pamamaraan na gumamit ng technology. Ang ginagawa natin dyan, yung setup natin, lalo na yung mga malalaking farm na gumagamit ng technology. Ang ginagawa nila, buo-buo naman yung mga dumi ng baboy. Dinadakot lang nila, tapos meron silang malaking lalagyan o hukay hukay na lupa na malaki, ilalagay nila doon, i-decompose nila. So, pag na-decompose na yan, pwede na lang maging organic fertilizer, o kaya yung maliliit na backyard naman na farm, ginagawa nila dyan is meron lang silang maliit na timba. Nilagyan nila ng rice hull or IPA, ilalagay nila doon mga ilang days lang natutunaw na. So as makikita mo, buhaghag, nilalagay nila lang sa mga halaman. So mga pamamaraan na tipong naandyan lang sa paligid natin, o naandyan lang na hindi na natin kailangan pang gumasis ng malaki. Yun. Yes, so meron tayong mga listeners and viewers na nadrilian na Miss Cherry. Yes, sabi ni Sir Glenn Goson, may 2 cents po. Naisip lang siguro biogas para lang magamit, madaming dumi ng baboy. Pero hindi practical pala nga, base explanation nyo po. Nakakasira po sa environment, hindi kasi nila alam agad ang atowi Amazing kaya ang technology natin. Sabi ni Sir Glenn Goson. Isa pang message ni Sir Glenn, buti na lang Sir Engineer WBA Engineer graduate din po ako, gets na gets ko. Haha, mabuhay po kayo. May haha pa talaga si Sir. Okay. Kaya nga, paano yon? So, kung meron kang babuyan, tapos may technology ka, hindi ka pwedeng mag-set up ng biogas. Yeah, there's no need. Yeah, pwede rin naman kung gusto mo. Kasi marami pa naman pwede kang bulukin dun Let's say, for example, yung kitchen waste, yung mga entrails ng ayan. Pero, so, maraming pwedeng gamiting materials dyan sa biogas. Yes. Hindi lang siya naman pang animal manure. Pero naman yung mga nasa kitchen waste natin, yung mga restaurants, ang dami nilang tinatapon. So, sayang yun. Kesa maging, yung mga yes. Tama. Yung mga nabubulok, kaysa naman maging siya sa paligid natin. Prutas. Yes. Ano pa, Miss Ana, ang pwedeng materials dyan? Yung mga nabubulok, katulad ng mga dahon, wag lang plastic po Tapos yung mga balat-balat ng mga
butas, yung mga, basta lahat na nabubulok, papel nga pwede po eh. Yung mga papel na recycle, pwede natin yan gawin as biogas. Oo nga. At saka isa pa, bawa, yung mga entrails, pero kung ako, my opinion, kung may entrails ba, mga bitukan ng isda, yung mga ganyan, sa mga manok, alam mo gagawin ko? Gigilingin ko yon, tapos mag-aalaga ko ng catfish. Pakain na lang. Doon, lalagyan ko siya ng Taas ang protina nun. technology. Ay, na-convert ko pa sa pera yon. Masarap pa. Oo. Oo. Paano, Sir WBA, kung katulad ng sinabi nga ni Sir Porfirio Rodriguez? Yes, Ano nga pala yun ni Sir? Pio. Si Capio. Human waste. Anong nalilikhang gas nun? Methane din. Methane Yeah. din. Actually, ang pinakamas mataas ang percentage ng methane, yun sa tao. Kasi marami tayong undigested protein na naitatapon. Yun. Kaya kita mo yung mga reserve, yung mga poso negro natin, tataas ng singawan niya kasi nga nangangamoy. Yun. Pag naamoy mo yung medyo matalas yung amoy, sindahan mo yung dulo maapoy yun eh. Kaya alam, huwag na lang din yung gagawin mo. Oo. So kasi sa iba, ang biogas nila, human waste ang nilalagay. Ginagamit nila. Yeah. Okay. Sabi ni sino ba to? BG Ani, to my opinion, more of disadvantages from advantages. Than advantages. Ayan. Yeah, another from Glenn Gozun. Bilang maliit na negosyante, hindi practical ang biogas. Time-consuming. Perfect sinabi ni Ma'am Luz. Gamit na lang ng Ate V. Catfish guidelines po pala at tilapia. Please po. Salamat. Oo naman. Okay. Yung mga carnivorous natin, pwede yung yan, sa catfish, yung hito, Yes. Pwede rin ng crabs. Pwede rin ng shrimps. Pwede rin ng lobster. May mga crustacean tayo na carnivorous eh. Pwede yan. Okay. Sabi ni Limuel, Gemina, mas maganda pa rin i-convert fertilizer. Babalik siya sa lupa. Yes. Yes. Thank you. And then we have Rolly Boy Gualberto. Pwede na po bang mag-order ng 1:5 dito po sa La Union? Ay, muna natin, sir, yung matapos yung lockdown. Medyo lumuluwag na yun. Minsan naman, Medyo, baka lumog na, no? Sa susunod na Pag may araw. schedule, may nai-schedule naman tayo. So, i-take note natin si sir. Sir, check niyo, i-text niyo sa amin, i-message niyo sa amin yung contact number ninyo. Actually, regular natin regular siya. si Okay. sir. pwede Sige, naman sir. sila mag-place ng order kasi katulad nung last week, meron tayong Pangasinan, di ba? Yes. Yung Pangasinan ay malapit na rin sa La Union yun. Siguro meet up po, para mas din. Yeah. Yes. So, answer dun sa ating topic, kung bibigay ba ito ng dagdag kita sa mga nagbababoy? Para sa akin siguro, kung katulad namin, may maliit kami sa probinsya, mas okay sa akin na walang biogas setup. Kasi pag meron kang technology, katulad ng sinasabi natin, yung undigested protein is wala na. So, mas maganda yung kita mo, mas maganda yung nakukuha natin, tas wala pang amoy. Para sa akin, wala na lang. Para hindi rin masyadong magiging dagdag sa expenses namin, especially pag may maintenance. Di ba pwede naman yung basta ordinaryo lang na septic tank? Yung tinuro natin ng seminar dito, na meron parang dalawang, yung isa, papasok doon yung dumi, and then pag aapaw doon sa kabila namang compartment, di ba? At saka pwede na natin gamitan. Nakabukas lang yun, di ba, Yeah. sir? Actually, may gas na yon. May Oo. gas na yon. Basta wag mo lang mapapatay yung bacteria. Kasi yung bacteria, meron kang yung Sunrox, Clorox, sabon, Opo. mamamatay sila. Wag lang isasama yung mga ganon, sabon. Huwag sila magsasama ng ganon. Actually noon, may experiment akong ginawa sa atin, may septic tank tayo din. Ang ginawa ko na sinubukan ko lang, yung dumi ng baboy. Talaga actually sa baboy yun eh. Yung depth na, I think 3 meters ata yung height nun eh. Tapos 2 by 3 by 4 yung na yun, yung so malaki. Pati yung sa aso, isinama ko na rin doon, pati yung sa pugo. Tapos one time, naisip ko lang na yung kumuha ko ng molasses, tubig, tapos naglagay ako ng A2B.
Kumbaga para mas mabilis ang fermentation mo, pakakainin na kitang bacteria. Ganun ang ginawa ko. Nung ginawa ko yon, yung amoy niya na mabaho, nawala. Napalitan yung parang sa biogas. Ayun. Kaya sabi ko, ay, ganun pala yun. Sabi kong ganun. Natatakot naman ako sindihan kasi may mga open na, Opo. Ayun. So, ibig sabihin, yun lang, nakagawa na ako doon. So, kung meron kayong ganun na enclosure, ang gawin nyo na lang dyan, yung katulad sinabi ko sa inyo na sa pasingawan nyo, maglagay na lang kayo na another T-connection. Imagine T-connection, tapos maglagay kayo ng U pataas. Tapos meron din kayo doon yung another connection na lalagyan nyo ng hose, yung hose para makolek nyo, Nasa T-connection dahil yun na yung pinaka-release valve nyo sa taas Kung halimbawa mag-build up siya ng pressure, dahil magang yun, i-release niya. So hindi siya magkakameron ng pressure doon. So hindi siya sasabog kasi may i-release niya agad yun Okay. Pero yung biogas na kailangan mo, makukuha mo yun. Alright. Yes, batiin natin yung... si Miss Ana. Miss Ana, meron kang something to add? Yun po, depende kasi dun sa farmer Ang sa akin, opinion ko lang po ito, kung kahit malaki tayong farm at may biogas na tayo rin, mamimili tayo using the technology or yung biogas na gagamitin natin. So, magkaroon tayo ng computation kung saan tayo mas kikita. Kasi nga kung malaki yung farm natin at gagamit tayo ng technology, so medyo hindi na natin masyado magagamit yung ating biogas dahil nga yung explain ni Mr. WBA, once na nagamit tayo ng technology, wala na masyadong magiging amoy, wala na masyadong methane. So, nasa farmer o nasa owner na lang kung ano yung mas mananaig sa kanya, yung biogas o yung mas malaki yung kita. By computation, makukompute po natin yan. So, doon naman sa mga backyard, madali nating magagawa ng paraan kung yung proper way o proper kung paano natin kukuhanin yung ating mga dumi. So, marami tayo namang pamamaraan para hindi tayo makasagabal din sa ating mga kapitbahay. Yes. So, yun lang po. Kasi yung technology naman basta lumabas na sa puwitan nung hayop yung dumi, pwede na natin i-direkta sa Yes. halaman Yung Yeah. minsan ang problema kasi nung ibang mga nag-aalaga, syempre alam nila, i-decompose pa yan. At saka kung maliit ka lang din naman na farmers din na katulad lang din ng iba na nag-aalaga. Para sa akin, okay na yung mag-alaga ka ng hayop na naka-technology kasi yung gagamitin mong pan-set up dun sa biogas mo, pwede mong gamitin din yun para pangpuhunan pa ulit. Dagdag ng baboy. Oo, dun sa baboy na gusto mong alagaan. At the same time kasi pag naka-technology ka, mapapakinabangan mo pa yung dumi. Kunwari, magtanim ka ng mga halaman, gawin mong fertilizer, pwede mo pa rin pagkakitaan yung mga halaman, maibenta mo. So, para sa akin, mas okay na kumita ako sa pag-aalaga ng baboy. Ang kaganda sa technology, bawa meron kang vegetable. Di ba yung mga vegetable, yung kung saan nakatayo yung vegetable, di ba parang bundok yun? Yun. Tapos sa tabi, parang may kanal, di ba? Yeah, naka-mount siya. Yung experience na natin doon, yung dumi ng kahit anong manok, baboy na ginamit ng technology, sariwa, mas maganda yung sariwa. Ilagay mo doon sa tabi. Yun, tapos yun, lagyan mo tubig. Makikita mas maganda yung ng tubo ng halaman compared sa pinatuyo mo. Because nung pinag-aralan ko lahat yan, research, yung mass density, tsaka ibang mga nutrients na nakukuha pa ng halaman, tsaka yung compared dun sa yung dry na. Yes. Yung dry na. Actually, sir, according to some experts, mas mataas ang percentage ng sustansya, no? Kapag raw, yung Yes. sariwa, fresh, kesa do sa Na dry. dry. Oo, Oo. nabawasan. Nagbabolatize lalo na yung nitrogen. Yeah, that's true. So, yun po. So, kung may mga alaga kayong baboy, mas maganda rin na mag-ano kayo ng taniman nyo. Kahit yung sa mga palay nga ho, yun, ginagamit nila dyan Nung araw kami, may istoryang ganyan yung gumamit, malaking piggery niya, nirereklamo yung ng mga rice farmers yung piggery, hinarangan niya ng malaking bakod. Siyempre, sisingaw pa rin yun doon. Ngayon yung siningawan na inabutan yung mga palay nila, ibang ang tubo,
later on, nakiusap yung farmer na kung pwedeng butasin yung yung pader para lumusot sa kanila. Gumanda kasi. Gumanda. So, nakita niyo yung chain na reaction at benefits nung yung Philippine technology. Sa ating mga Pilipino, and we should be proud na tayo meron. Yan. Okay. Batiin muna natin mga partners yung mga viewers natin. Miss Ali, kahit yung mga names ng mga Yes. Morning kay Sir Leo Nabong at saka kay Sir Romulo Clarin. Yan. Takapaw kay Manny, Jaguar Game Farm, Benmar Huerte, James Barkio. Yes, course. good morning. Divina Kahindi Apostol, Joey Tenoso. Good morning daw po. And si Jeff Villanocha, meron siya sinasabi dito, pressure regulator. Yung kanina. Pwede. Depende doon sa regulator mo kung yung pang biogas mo. Kasi maraming yung calibration. Mga pang low pressure. Pero yung iba kaya hindi na gumagamit niya, ang pinaka-regulator nila, yung drum nga, di ba pag may laman na yung methane, tumataas yung drum. So, may laman yun. May laman na. Pag bumaba siya, wala nang laman. Huwag ka muna magluto, walang laman Ayun, ganun ginagawa. Very conventional and very practical. Yes. May tanong si Sir Jaguar Game Farm, Engineer Walter Alvarez, pwede bang atobi sa aquaponic? Yes, so pwede yung lagyan ng konti kasi doon sa aquaponics, pinalalakas natin yung may mga beneficial bacteria yan. Pinalalakas natin. Tapos yung mga bad, pinapatay natin yun. Okay, happy viewing kay Joseph Armendi. Sabi niya hello. Miss Lynn, happy viewing. Ayan. Ano pa ba to? Himena. Sige po. Himena. Sabi niya, interested po ako dyan. Mag-start na kasi ako ng backyard farming. Pakiiwan na lang ng info. Ayan. And Aldrich Alvarez. Yes, good morning din kay Miss Morning, Rachel sir. Nadal. Oo, si Miss Rachel. Okay. Kung may tanong po kayo, pwede kayo mag-post ng message. Sir Lester Salmorin, good morning sir, watching. And Marvic Semeniano. Ryan Apostol Agigid. Okay. Yes, good morning din kay Mamaribic Marshall. Meron pa. Sir WBA, Well, ako, sa mga netizen na medyo konti na lang kami yung polishing sa ating livestock, aqua, Livestock Agri-Aqua. livestock agri-aqua, Troubleshooters Troubleshooters Organization. So, abangan nyo po yan at makikita nyo yung expert. Pinaplansya lang natin mabuti. I'm sure makakatulong po to sa inyong lahat. Yun, abangan nyo. Sa inyong lahat, hindi namin to ginawa para sa amin. Yes. Para sa inyong lahat. May message si Sir Cosme Capistrano. May delivery po ba kayo gawing Pandibulacan? Sa gawing Pandi. Order po sana ako 1 kilo ng atubig. Gagamitin ko lang sa baka. Sir, PM po namin kayo. Yan. Oo. Kasi medyo lumuluwag na ngayon. So, wait lang tayo. Inform natin. Lagi lang po kayong tumingin sa Facebook page Atobi Nanotechnology. Ay, yung announcement po post natin next week po, just in case po na meron pong gustong magpasabay, meron po kaming pupunta ng gawing Pampanga. So, just meet up lang po sa isang place. Sa Robinson, San Fernando, Yes, Pampanga. meet up po doon sa Pampanga. Kung sino po yung gusto mag-PM po sa amin or magbigay po ng message sa amin. Oo. Okay. At saka tayo pong lahat, matuto tayong mag-adjust ngayon sa new normal. Talagang new normal, new culture, new attitude and business. Everything will be changed because of this pandemic. And we should learn a lot from this pandemic. Hindi naman lahat disadvantage. Maraming namatay, nagkasakit and everything. Tingnan natin yung mga positive results kasi maraming na-realize ang tao dito. Oo. Marami na rin na nagtanim sa backyard nila. Oo, daming mga kasi natuto. Kahit ako, halimbawa, kung may pera ka, may mga bagong kotse, no? Mahilig ka sa kotse. Bibili ka ba ng kotse? Bibili ka ng kotse? Huwag niyo ako tignan. Wala pang bili. Hindi, kasi you see most of kahit yung education, yung home base, Online. work from home, restricted yun, even transportation and everything. So makikita niyo yung flow ng maraming na iba. This is more of talagang digital and electronic age ngayon tayo na kailangan matuto kayong gamitin sa tama yan. Hindi sa mga kalokohan, paninira or what.
So that's the reason also why we come out with this organization, because worldwide, hindi lang sa atin national, no? Worldwide, we can connect with each other, talk with each other, share with each other, tapos yung connect din sa mga marketing, lahat, Talaga, everything. sinasabi na niya, no? Kaya. Parang wala na surprise. Buti na nabara mo na naman. Sige, mo na. ayan. So, makikita nyo ganyan. Kaya hindi, kaya para mag-aral sila ng, marami pa rin hindi nakakaalam na gumamit ng computer, ng cellphone. They must know how to use it. Kasi useless kung hindi mo alam gamitin yan, paano mo gamitin, kailan mo gagamitin. So, para makuha mo into the utmost of the benefits of this electronic age. So, hindi na rin masyadong problema ngayon ng mga deliveries kasi may mga online. Payment will also be online. Bihira na rin magpe-pera. So, makikita nyo, napakalaking changes. People can always sacrifice, let's say, minimal na travel o ano ganyan. But they cannot afford not to have food. Diba? Of course, what if other countries secure themselves for food production dahil lumalaking population? Tayo nag-i-import. Tapos ayaw na nilang magbigay. What happened to us? Kaya tayong lahat never stop in producing our own food. Kahit our own food. Yan. Yes, Okay. yung backyard ninyo. Don't stop. Michelo Mendez. Hi po, pwede makahingi ng info o drawing ng plan po kahit simple lang. Watching from Sibulan, Negros Oriental. Good morning. Good morning. Talagang na taga Negros pa ito. Meron pa, humahabol. Morning kay Ems Ricks. Ganda po ng topic, Timatovi. Okay, thank you. Miss Ana, final message from you. Sa akin naman yung dagdagan ko lang yung binigay ni Mr. WPA, no. So sa akin naman, talaga ito na yung panahon na para tayo mag-unite din kasi bilang agriculturist, ito na yung time na para bilhin natin yung sarili nating product. Lalo na ngayon sa information po na nakakarami is kakunti na po ang baboy ngayon sa Pilipinas. Lalo sa pating Batangas, wala na po talaga mabili. Although na medyo meron pa rin cases na doon sa virus sa baboy. Pero wala na silang mabili kung konti na lang nag-aalaga. So ito, yun nasa ECQ tayo. And ECQ na nga po ang Laguna pati NCR. So ito yung time para mag-unite, wag titigil sa pag-aalaga. Kasi pagdating ng panahon, baka by early next year, gaganda na talaga ang presyo ng baboy. Pero andito pa rin tayo, ito na yung normal natin. So, wala na tayong konti sa naman, wala na masyadong importation. Lahat ng product ng Pilipino, bilhin na natin. Kasi para sa sarili din natin, para makatulong tayo sa kapwa Pilipino natin. Lalo na ngayon, medyo talagang economy natin medyo bumabaksak na talaga. So, ito yun. So, kaya sa susunod na eleksyon, malapit na po, 2021, Mayor po. Hindi, tsaka Ayun po. yung ASF na inaano natin, eventually mawawala yun. Like yung COVID, sabi nga nila, pandemic, sabi nga nila, this is gonna be endemic. Endemic, ibig sabihin. Parang karaniwan na lang. Naandyan na yan. Yes. Parang HIV, parang Ebola, andyan na yan. So eventually, makakaano naman ng yung vaccine or whatever yung antivirus na para ma-control yan, So we have to continue. Yun nga lang, minsan, mahirap tayo we have new friends, ganyan. Minsan mahirap na tayo kakilanlanan ngayon. You know why? Naka-face mask lahat mata lang nakikita natin Actually, yung sir, yung nabasa, yung nag-message sa atin nung nakaraan. Hindi ko lang na-print kasi yung message ni sir. Pero malaking tulong din sa kanya itong nangyaring COVID-19 kasi natuto siya, napanood niya tayo, yung mga YouTube natin, napanood niya. So, parang nagkaroon siya ng realization sa sarili niya na mag-farming na lang kasama yung mga friends niya by province po. Kasi yun daw, sa nakita niya ngayong nangyari na ito, so, na talaga ang mundo. So, medyo mahirap na. So, gusto niya mag-farming at gusto niya po na makatuwang ang technology po natin para sa kanilang pagpa-farming. At saka makikita mo, minsan ako, dito naman sa program natin,
we are trying to do our best for more of realization, not more promoting the technology. The technology is just a support do sa mga problema ng mga kaya namin ginawa yung technology sa mga farmers. If there is no problem, wala naman, di naman dinidiscuss. Only those kung ano lang yung problema tayo, inputs na pwede namin sa inyo, mai-share pa rin. Last message from Timbong Rodriguez. Good day, Atobi Angels, at kay Sir Idol, Mr. Alvarez. Wow. Thank you po. Thank you. Alright, so ito na po at kami po ay nagpapasalamat ng marami sa ginawa ninyong panonood po, live stream dito sa ating Facebook page, Atobi Nanotechnology. Sana marami po tayong napulot na magandang bagay na pwede nating gamitin. Yes, at saka makakatulong nga ba ang biogas para mas gumanda ang kita ng magbababoy? We leave the decision to you. Yeah. We just show you some of what we know for realization, and then you compute. You decide. And you decide. Yes. Okay, thank you po ng marami hanggang sa susunod na Sabado po. Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghabang paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala na